Sama-sama tayong magiging saksi. Tila naging ilog ang kalsada sa isang sitio sa Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Ang sa mga residente maaliwalas ang panahon noong una pero bumuhos kalaunan ang malakas na ulan. Bigla rin daw rumagasa ang tubig mula sa bundok na may kasama pang mga bato. Umagos ito sa kalsada hanggang sa pinasok ang mga bahay. Wala namang nasaktan sa insidente. Humupa ang baha matapos ng halos 4 na oras. Ayon sa Pag-asa, dulot ng easterlies ang pag-ulan doon. Bago sa saksi, may natagpuan na namang plastic bag na naglalaman ng droga na palutang-lutang sa dagat sa Ilocos Norte. Akala raw ng mangingisdang nakakita, tsokolate ang laman dahil sa magandang lalagyan. At sa edisyon ng pagsusuri ng PNP at PIDEA, durian ang nakalagay na label kasama ang mga dayuhang sulat. Pero tinatayang aabot sa 6.8 million pesos ang halaga ng hinihinalang shabu sa loob. Inaalam pa kung saan ito nanggaling pero katulad din daw ito ng mga unang natagpuan sa mga bayan ng Purimao, Paway at Salawag City. Pinakakasuhan ang konduktor ng bus kung saan binugbog at kinuryente pa ang isang person with disability. Suspendido naman ang lisensya ng taxi driver na talaga naman daw nanaga ng pamasahe sa NAIA. Saksi si Jonathan Andal. Galing Terminal 2 papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Para na kami nagbiyahe ng probinsya. Tumaas na ang boses ng pasaherong yan dahil sa sobrang laki ng singil ng taxi driver mula NAIA Terminal 3 papuntang Terminal 2. 6 na kilometro lang ang distansya pero mahigit 1,000 ang pinapabayaran sa pasahero. Depensa pa ng driver. Lugi tayo sa gasolina pabalik, ma'am. Na-impound na ang taxi at pinadala ng sampina ang driver para sa administrative case. Lumalabas din sa investigasyon ng LTFRB na pasuna ang provisional authority ng 15 units ng taxi company na Taxi Hub Transport. Kaya pinadalan sila ng show cause order. The moment na nagkontrata ka na, you're already violating the law. So may penalty kaagad po yan which carries with it a 30-day suspension for the franchise unit. All the more ngayon po, pulorom na pala lahat yung mga units, hindi na nag-renew ng provisional authority. So all of those 15 units now will have to be technically impounded. Kukunin ang plaka. Sobra naman yung 1,000, 1,200. Kalokohan na yon. Yan na pang-aabuso na yan. Suspended na yung driver, nahuli na natin, suspendido na ang lisensya niya, i-revoke yung lisensya mo. Hindi ka na makakapagmaneho ng taxi. Pasensya ka na. Pero, ginoko mo yung kababayan natin. Ayon sa Taxi Hub Transport, hindi nila kinukonsente ang ginawa ng driver na wala pang 7 buwan nagmamaneho. Aminado naman siya, mali niya yun. Umami naman siya na yung rate niya, hindi yung rate namin. Hindi niya pinay sa metro. Magkakasa naman ang DOTR kasama ang LTFRB at PNP-CIDG ng operasyon para mahuli na ang mga taxi driver na labis maningil. Suspendido naman ang lisensya ng driver at konduktor na sangkot sa pambubugbog sa isang PWD na pasahero sa loob ng bus. Sa investigasyon, nadiskubreng ang konduktor pala ang kumuryente sa pasahero. Na-identify namin doon sa video na yung konduktor may dalang panguryente. And kinuryente po niya yung PWD. So it's a violation of 2 things. Common Carrier Act, it's a violation of the Magna Carta of PWD. Ang DOTR, desidido na kasuhan ng LTFRB ang konduktor. Kaso yan, criminal yon. And I will direct now LTFRB to file a case through the prosecutor, through the DOJ, against the conductor. Pinadalhan na rin ng show cause order ang driver at konduktor para magpaliwanag. Suspendido naman ang 15 units ng Precious Grace Bus Company mula sa EDSA Bus Carousel. Nakatakdang hanapin ng PNP-CIDG ang iba pang pasahero na nambugbog sa PWD. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mababa pa ang tsansang maging bagyo ng namuong low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero nagpabaha ang sama ng panahon sa iba't ibang lugar.
ating saksihan. Dahil sa baha, mabagal ang takbo ng mga sasakyan sa Mindanao Avenue sa boundary ng Quezon City at Valenzuela City. Bunsod yan ng malakas na ulan kaninang hapon. Sa Valenzuela rin, nakaranas ng gutter deep na baha sa MacArthur Highway. Katamtaman hanggang malakas ang pag-ulan sa bahagi ng Barangay South Triangle sa Quezon City. Sa Lawak, Pangasinan, halos mabali ang punong ito dahil sa malabagyong lakas ng hangin at ulan. Ang pag-ulan sa mga lugar na yan, dulot ng localized thunderstorms bunsod ng easterlies. Dahil din sa easterlies, sumabay sa malakas na ulan at hangin ang pagbagsak ng hail o yelo sa Makilala, Cotabato. Matapos ang pag-ulan, tumambad sa mga residente ang mga nabuwal na puno pati na ang kanilang mga tanim na saging. Hanggang bewang na baha naman ang idinulot ng malakas na ulan sa isang barangay sa Sibulan, Negros Oriental. Dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig, tumawag na ng rescue ang mga residente para ilikas ang ilang senior citizen. Rumagasa naman ang tubig sa bayan ng Zamboanguita. Stranded ang ilang motorista pero may ilang sinuong ang baha. Sa Panabo City, Davao del Norte, patay ang 13 anyos sa dalagita matapos anurin ng agos ng ilog. Ayon sa Pag-asa, may bagong low-pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa dagat malapit sa Concepcion, Iloilo. Kahit mababa ang tsansang maging bagyo sa ngayon, umaabot ang mga kaulapan nito hindi lang sa Visayas kundi pati sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Bukod sa LPA, patuloy rin ang ihip ng mainit na easterlies. Naka-monsoon break din tayo ngayon dahil sa pansamantalang paghinaw pagkawala ng epekto ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa Pag-asa, hindi inaasahang hahatakin o palalakasin ng LPA ang habagat. Pero maging handa pa rin sa mga pag-ulan lalo na ang mga commuter kabilang na ang mga estudyante na nagbabalik eskwela. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas may tsansa na ng ulan sa Bicol Region, Aurora, Quezon at Mimaropa. Pagsabit ng hapon, may mga pag-ulan na rin sa Northern at Central Luzon, iba pang bahagi ng Southern Luzon, pati sa halos buong Visayas at Mindanao. May matitinding pag-ulan pa rin na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, mataas ang tsansang maulit ang mga pag-ulan gaya ng naranasan kaninang hapon. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kayang, inyong saksi. Abiso po sa mga motorista, aarangkada naman bukas ang big-time taas presyo sa mga produktong petrolyo. Piso at 80 sentimo ang dagdag singil sa kada litro ng gasolina. Yan po ang pinakamahal na pagtaas ngayong taon base sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research. Piso at 80 sentimo kada litro rin ang dagdag singil sa diesel. At sa kerosene naman, piso at 50 sentimo ang dagdag presyo kada litro. Inilunsad ng MMDA ang May Huli Ka website. At dyan po mas madaling makikita ng mga motorista kung may paglabag silang nahuli ka sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Saksi, si Joseph Moro. Lampas 10,000 na ang nahuhuli kam ng MMDA sa No Contact Apprehension Policy o NCAP mula nang ibalik ito nung isang buwan. Kung gusto nyong malaman kung isa kayo dyan, pwede nyo yung i-check sa May Huli Ka na website ng MMDA. Kailangan nyo lamang ilagay ang inyong plate number at motor vehicle number na makikita sa inyong Certificate of Registration. Sa ngayon, makikita lamang dito pagka isang araw matapos mahuli ka. Ngayon po, end of the day, upon confirmation, pero gagawin na rin po namin yan real time within 2 months. May 21 na AI camera sa EDSA bus carousel at 162 sa kahabaan ng EDSA. Bukod sa AI, may mga CCTV operator ang MMDA. Ibabalidate muna po. Iaano pa po nila ito. Dadalawang opo, kung titikitan po o hindi. Kapag validated, magpapadala ng Notice of Violation sa lugar na nakarehistro sa Land Transportation Office. Dahil matagal pa yan mula nang mahuli, pinag-uusapan ng MMDA kung pwede nang kapalit ng Notice of Violation ang makikita sa website. Sabi ng MMDA, pwede na magbayad ang lalabas sa May Huli Ka website. Isusunod na ng MMDA ang email at text notification at isang app. Wala ring multa kung late ang bayad. Dahil sa talas ng mga kamera na ginagamit ng MMDA para sa NCAP, ayon sa MMDA ay gagamitin na rin ito ng PNP kontra krimen.
Ipinakita ni PNP Chief General Nicolas Torre kung paano. Ayan, gusto nyo? 600 Kaiser 6. Sa kunwaring senaryo, may lugar na nangangailangan ng pulis batay sa NCAP ng MMDA. Heads up PPM. Copy. 2 minuto lamang may rumisponde na. Mas mabilis sa 3 minutong response time na hamon sa mga pulis. Raider Bravo, pinapatol ka lang namin dito sa MMDA. Pwede bang sumaludo ka? Maglalagay na kami rito ng pulis na may radyo na nakakonect diretso sa ating command center. So, diretso dispatch na. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Sugatan na isang rider na nasalpok ng SUV sa Haro, Iloilo City. At sa kuha ng CCTV, kitang pumasok ang SUV sa intersection kaya nagbanggaan ito at ang motorsiklo. Nawala ng malay ang rider na nagtamo ng sugat sa ulo matapos mawasak ang suot niyang helmet. Sumuko kalaunan ang driver ng SUV at ayon sa traffic investigator, natakot umano ang driver ng SUV kaya umuwi siya sa kanilang bahay at nakipag-usap sa mga magulang niya. Tumanggi magbigay ng payag ang driver. Nasa kustudiya naman ng Iloilo City Police ang kanyang sasakyan. Ang biktima patuloy na ginagamot sa ospital. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.